No, kasi po itong si Angel Locsin, payo ni Angel Locsin kay So, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong video natin para makatulong tayo na aabot ito sa mga kapwa natin Pilipino na malaman po ang katotohanan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang subscription sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, but heto po no, pag-usapan natin itong interview ni dating spokesperson at dating legal counsel ni former President Duterte na si Attorney Panelo sa nangyaring impeachment trial kahapon kung saan itong si Melvin Matibag ay parang ginugulo niya itong impeachment. Nagrereklamo na nga itong mga Cayetano patungkol dito kay Matibag, yung pag-investigate ng SEA Games na sports complex na ito po ay dati nang inimbestigahan nung panahon ng senador pa itong si Drilon. At ano naman yan, nasagot naman lahat yan ni SP dating Senate President Cayetano. Okay? Nasagot yan ni Cayetano lahat. At hindi raw dumadaan sa bidding, ganun-ganyan. Pinagtripan na naman nila itong mga ginagawang mga nakaka-proud nga yung SEA Games, di ba? Kung tutuusin. Pero ewan ko ba, bakit pinag-initan nila yung magandang ginagawa ni Duterte? Lahat na lang siguro kasalanan ni Duterte. Kaya nga, ipinagtanggol ito dati ni Senador Alan Peter Cayetano. At ngayon, ginugulo ni Matibag. Okay? So, maganda po ang punto nitong si Attorney Panelo dito sa video na ito. Yan po ang dapat nating pakikinggan kasi po yung mga dilawang bobo, yung mga pinklawang bobo, mga loyalistang bobo, ayaw makaintindi. Kasi yung pinipilit ninyong ayaw makaintindi, mas malala pa kayo sa bobo. Yung bobo talagang bobo yan kasi hindi mo talaga alam. Pero yung pinipilit mong alam mo pero hindi mo talaga i-inject sa utak mo, yan mas malala pa yan sa bobo. So dito, maganda itong pakinggan natin itong si Panelo para naman ay magising-gising naman kayo konti. At doon pa, nagtrending pa yung payo ni Angel Locsin kay Robin Padilla. Sabi ko, ang kakapal ng mukha ni Angel Locsin magpapayo kay Robin Padilla. Anong alam mo sa politika, Angel? Di ba? Yan, pag-usapan rin natin yan mamaya kaunti, no? Kasi po itong si Angel Locsin, mag-artista ka na lang, huwag ka nang sumali dito. Hindi ka nga maka-comment dyan sa issue ng flood control tapos payo-payo ka pa kay Robin Padilla. Iwan ko sa'yo, Angel Locsin. Okay. So, yan po ang Thank you sa mga nagko-comment dyan. Thank you. Ito po, pakinggan po natin itong si Attorney Salvador Panelo patungkol dito sa si Matibag, no? Na nanggugulo ngayon dito sa impeachment trial. Ito po yung reaction ni Attorney Panelo patungkol dyan. Pwede palang i-contempt may powers ang Senado, i-contempt na lang raw di umano ito si Matibag. Ito, play natin. I-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, automatic manifestation, kasi tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, wag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Kasi ang tingin ko dyan si Matibag, lumalaki na talaga ulo ni Matibag Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinalagan nga ng ilang senator judges itong hirit kasi nga nung nakaraan or nung recently na Attorney Sal ay nalaman natin sa balita na gustong magpa-advance itong si NBI Director Melvin Matibag as witness na tumayo doon sa impeachment trial court. Kaya pinalagan ng ilang senator judges yung kanyang hirit na agad paharapin sa impeachment court dahil nga sa nakatakda nitong biyahe sa abroad. Alamin natin ang ulat mula kay Angel Pastor. Bago pa man magsimula ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagsalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Jeremy Loto, hiniling ng prosecution panel na mauna ng tumestigo sa July 14, Martes, si NBI Director Melvin Matibag matapos ang pagtestigo ng kanilang ikalawang witness nitong Lunes. Nakatakdang humarap sa Martes sa witness stand si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Batay sa liham ni Matibag, kailangan umano nitong dumalo sa isang regional convention sa Thailand. Dahil dito, hiniling nitong maisalang siya sa witness stand sa mas maagang petsa. Your Honors, the prosecution is in receipt of a letter dated July 10, 2026
from NBI Director Melvin A. Matibag, requesting that his testimony be scheduled or calendared at the earliest setting, considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. Ngunit pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kahilingan ng prosekusyon. Ayon kay Cayetano, hindi ito magiging patas sa mga Senator Judges na kinailangan... Kasi ang point ni Cayetano dito, dapat respetuhin natin ang Senate Court. Pinatatawag siya bilang witness. Parang binabaliwala lang ni Matibag. Hindi niya binibigyan ng importansya eh. Okay? So yan po ang nangyayari. So parang kinall out itong si Matibag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinall out niya. Tapos, the following day, nalaman na lang nila, gagawa ng investigasyon si Matibag patungkol doon sa Southeast Asian Games Sports Complex. Na pinadadawit sina Cayetano. May connection ito kay Cayetano. Dati na itong inimbestigahan pero ngayon, binuksan na nila naman ulit ito. Yan ang very obvious na pamumulitika. Wala nang respeto ayon kay Salvador Panelo, mamaya pakinggan ninyo, pwede palang makontempt itong si Matibag. Silahin ang kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa upang unahin ang impeachment trial. Giit pa niya magiging masamang proceed ang pagbibigay ng espesyal na konsiderasyon sa isang testigo. Find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent. Nilinaw naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na wala pang inilalabas na sabina laban kay Matibag kaya hindi pa ito obligado na humarap sa impeachment court. Tutol din ang defense panel sa hiling ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Mark Vinluan, labag ito sa rules ng impeachment court, particular sa 5-day witness rule. Maaari rin anyang maapektuhan ang karapatan ng depensa na makapaghanda para sa cross-examination ng mga testigo. We would have to oppose. It will be in violation, Your Honor, of the impeachment court's directive that was given last week insofar as the identities of the witnesses and as well as the order of the presentation. Number two, Your Honor, it will be, again, as mentioned by Senator Judge Cayetano, a violation of the 5-day notice rule. Sinang-ayunan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging pahayag ni Senator Judge Cayetano. Ayon kay Gatchalian, ang biglaang pagbabago sa schedule ng mga testigo ay may epekto sa paghahanda ng bawat panig. Hindi rin anya ito makatarungan sa mga Senator Judges na ginugol ang kanilang weekend sa pagre-review ng mga dokumento, paghahanda para sa cross-examination at ang pag-aaral ng presentasyon ng mga testigo batay sa naunang itinakdang schedule. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Kaya napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Ayan, by ads pa. Pasensya na. Oo, tawang Play natin, patuloy. Samantala, hiniling ng defense panel na mabigyan sila ng kopya ng imbitasyon ni Matibag sa nasabing forum upang mapatunayan ang dahilan ng kahilingan nito. Inatasan din ni Presiding Officer Escudero ang House Prosecution Panel na isumite sa impeachment court ang liham at iba pang kaugnay na dokumentong ipinadala ni Matibag. Pasado alas 8 ng gabi natapos ang day 4 ng impeachment trial at bago mag-adjourn, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipatawag si NBI Director Matibag sa susunod na Lunes alas 2 ng hapon para tumestigo. At kung hindi matapos sa araw na iyon ang cross-examination, sabi ni Gatchalian, pwede naman siyang ipatawag ulit pagkatapos ng kanyang official travel sa Thailand. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? Ayan, tingnan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit natidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol dyan sa witness mo Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Huwag nyo kami istorbin sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun Correct. Pag hindi siya dumating, iko-contempt siya. Tapos ang usapan, wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Yan, dito magaling si Atty. Panelo Pwede palang gawin yun ni Cayetano na i-contempt kagad si Matibag. I hope na itong si Alan Peter Cayetano marinig niya ang advice ni Atty. Panelo. I-contempt na kaagad yan. Ginagamit ni Matibag ang kanyang pagka-NBI director para takutin kayo o parang ganun Kasi yan po ang nababanggit kahapon sa Senado na parang ano ba ito? Pananakot ba ito? O di gamitin nyo ang powers nyo dyan sa Senado. Pwede nyo i-contempt yan. Pareho hindi marunong
Ano mo pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan mo. Correct. Manifestation, kasi tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, wag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Kasi duda ako baka next month, kulong na itong si Alan Peter Cayetano Grabe itong administrasyon na ito. Ubusin nila. Pinagsaya nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga Pero sa yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ang isang witness na maaga siya magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung magpipresenta ka na wala doon sa napag-usapan yun, ay bigyan mo ng notice. Kaya, madalas sabi, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Merong pre-trial, ilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. Ito, ganito, para sa inyo ito, presenta niya. Pag hindi kayo nagpresenta, wala na yan. Kalimutan niyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niya yung pasensya ng taong bayan. Yung Parang mga takot rin nanonood. si Chis Escudero kay Matibag. Nabubuisit sa inyo Yan na, Attorney Sal, kasi nga kahit sa social media napapansin mo kung halimbawa yung sa pagpresenta pala ng mga witnesses yung iba nga ayaw na makinig, nakikinig lang sila kapag meron ng parang mainit na pag-uusap or discussion in between for example yung cross-examination, Attorney Sal. Yung duration ng impeachment is napakahaba. So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na hindi na daw hinangad yung pagiging Presiding Officer na impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo dito? This is the type of faceless teka muna, animated may videos ads. that helped us Cancel grow our natin, channel cancel 10 natin. times in 2025. And we Cancel muna natin yan. Yan. Sige, magsalita ka. Play. Okay. Ano naman kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatirahan, hindi bibilis ang proceeding. Alam niyo po ba kung bakit napakabagal? Sasabihin ko sa inyo. Alam niyo kahapon, buti hindi ako sinusunod ng camera. Dahil hindi na ako nakaupo doon sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal? Ito. Napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Palibasa kasi, this is his first time to shoot at prominence. Pagkakataon na ito. Kaya, kung titingnan niyo ang direct examination niya, yung pwede niyang gawin sa 1 oras, ginagawa niyang 3 oras. 4. Bakit kanya? Ito Bibigyan ko kayo ng example. Kasi, pag nagtanong siya, yung abogado ng prosecution, diba, tatanungin niya. Ito, concrete example to, yung ginawa niya kahapon. Sabi niya, you mentioned, sinabi mo, na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Di sinumagot naman yung testigo. Yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. Kaya 4. Tapos alam mo, sumunod yung tanong, ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya sasabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP sa reaction niya kay ganyan-ganyan? Isasabihan naman ng isa. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal yung camera nasa kanya. Palagi siya nasa screen. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment.
Sabihin mo sa akin yung apat na headshot. Isasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mo ng headshot? Pangalawa, ano yung pangalawa? Ano sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong, ganun yan. Either hindi siya marunong na magtanong, dahil Obvious naman hindi ganun siya ang estilo marunong. niya, kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo, yung direct to the point. Pero siya, hindi ko alam kung talagang ganun kahina siyang abogado or marunong siya, pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita ang mukha niya sa telebisyon ng matagal. Kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon naman sa parte ng defense, okay yung mga batang defense. Kaya lang, dahil siguro bata pa rin, merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya uli, di object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number one. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo ng mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nagki-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. So, dapat wala na yun eh. Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Kaya ganun kabagal ang impeachment trial. So, number 2, ano yung sinabi? Ayaw isa naman. Sabi naman nung Escudero, hindi ko naman pinusto yan, Jesus. Kaya ka nga nandyan eh. Kaya ka pumayag kasi nga may problema ka. Inaakusahan ka na kung ano-anong anomalya. At tatanggalin ka rin dyan, kukulong ka rin, kung hindi ka, mag-cooperate. Yan ang katotohanan dyan. Kaya naman pinagbubugulan nyo pa kami. Malinaw yun, ha? Ayan nga. Sa tingin niyo rin po ba, Attorney Sal, isa rin yung pagiging presiding officer niya sa delay? Or kasi binibigyan niya, parang ang nangyari since nung last week pa ay puro siya, yung parang binibigyan niya ng leeway yung mga, lalo na yung mga prosecutor na magsalita. Kasama yun, hindi ba sinasabi ko sa kanya? Hindi ba sinasabi na nga natin? Sa halip na patigilin niya, pakinggan ko muna, saka ako magre-ruling sus, Mariosep. Palagi siyang ganun eh. Pag nag-object, patapusin mo natin, patapusin mo na. Hindi rin nga marunong eh. Kaya talaga abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita. So yan po ang patungkol po dyan sa Matibag na pwede naman i-contempt yan si Matibag. Dito naman, sa pangalawang video, patungkol pa rin dito sa interview ni Attorney Panelo, lagi na itong binabanggit ni Attorney Sal Panelo na wala ngang grave threat, walang pagbabanta. Ito po yung explanation ni Attorney Panelo ha, paulit-ulit na lang tayo dito eh. Play. Wait muna, mag-a-adds pa si Kupal. Yan, play. Saan ba ano nito? Wait muna. Puro haka-haka ang ginagawa Yan. nyo. Paano nyo sasabihin na merong talagang grave threats? Sinabi na nga ng abogado ninyo, si Presidential Legal Counsel, in really, pareho ng opinion ko. Walang threat sapagkat conditional. Walang grave threat from the grave as correctly described by DP Sara. Umarap nga ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa ika-4 na araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin to sa report ni Sheena Torno. Sa ika-4 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagtibay ni Atty. Jeremy Loto ang naunang pahayag at salaysay. Naunang testigo na si Senior Agent John Mark Calilong patungkol ito sa umano'y pagbabanta ni DP Sara sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang sinabi ng dating hepe ng NBI Cybercrime Division na ngayon ay Regional Director na ng NBI BARM. Bata ito sa kanilang malalim na investigasyon sa online press conference ng Vice noong Oktubre at Nobyembre 2024. Iniisa-isa ni Prosecution Counsel Attorney Amado Ligutan ang mga nais silang mapatunayan sa pagharap ni Lotok bilang ikalawang testigo. Kabilang dito ang resulta ng investigasyon ng NBI na nagsasabing seryoso at totoo umano ang pagbabanta ng bise. We considered several factors, Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. It's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the Vice President. And it really shows serious, actual, and real threat. Lumalabas din umano sa investigasyon nila na furious at fuming mad o nagpupuyo sa matinding galit si VP Sara na magbigay ito ng pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pa. Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung
Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Iginit pa ni Lotok na may sapat umanong basihan upang masampahan ng criminal complaints ang bise. Ayon sa kanilang investigasyon, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ireklamo si VP Sara ng grave threats at inciting to sedition. Gayunman, hindi nasagot ni Lotok ang ilang tanong ng mga setter judges. Kabilang dito ang pagtukoy sa munay kinontratang assassin ng bise. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong sabi nyo, literal, itong pag-assess nyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Nag-ads. Pinasyan din ni Setter Judge Win Gatchalian ang umunay kakulangan ng koordinasyon ng NBI sa iba pang intelligence agencies sa pagsisiyasat sa umano'y banta laban sa Pangulo. Hindi naman kumbinsido si Gatchalian sa naging paliwanag ni Lotok. Meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga ng actual, yung kinontratang tao? At mayroon bang nakitang ganun? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Maging si Cayetano ay pinuna rin ang hindi masagot na tanong kung bakit hindi nakipag-ugnayan ng NBI sa iba pang law enforcement at intelligence agencies. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor. May you answer first? Did you talk to the CIDG? No, Your Honor. No. Paliwanag ni Lotok na batay sa kanilang intelligence gathering sa NBI farm, may umiiral umanong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na nga mga kabalita. Ano na masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman